Chapter 14. Ang init ng bibig niya. Tila may mahihinang boltahe ng kuryente ang dumadaloy sa bawat linya ng ugat ko. Kung masarap na ang hatid ng kamay niya ay mas masarap pa pala ang hatid ng bibig niya. Luis. Ungol ko nang inikot niya ang dila sa utong ko sabay kawaag at sipsip. Muli na naman akong napaungol at napakapit sa balikat niya. Ang sarap. Sigaw ng isip ko. Sunod naman niyang sinubo ang isa kong dibdib. Parehas din ang ginawa niya sa una. Para na akong lalagnitan sa init na nararamdaman ko. Ang gitna ko nga ay nagre-react na rin. Hamsuk tunog ng sipsip niya sa bawat isa ng utong ko. Salit-salaita na niya itong sinusubo at tila gutom na sanggol na tukot maagawan. Nakaawang naman ang labi ko at napapapikit sa sarap habang nakahawak sa ulo niya. Sana pala noon pa namin ito ginawa. Nagangat siya ng ulo at pinakatitigan muli ang mga dibdib kong namumula dahil sa lamas, halik at sipsip na ginawa niya. Muli niya naman itong sinubo bawat isa. So sweet. Anes niya sa pagitan ng pagsubo sa dibdib ko. Nang makontento na ay nagangat na siya ng mukha ay siniil naman ako ng halik na akin namang tinugon. Mainit ang halik na pinagsasaluhan namin. Inayos niya ako ng upo sa pagitan ng hita niya habang humahaplos naman sa tiyan at hita ko ang mga kamay niya. Napalunok ako at napakagatlabi sa excitement. Alam ko na ang sunod niyang destinasyon. Automatikong pinaghiwalay ko ang mga hita nang dumaan na sa bandang singit ko ang kamay niya. Napapikit ako at napakagatlabi nang dumaan na ang kamay ni Luis sa ibabaw ng panty ko at humimas-himas doon. Nakikiliti ang pagkababae ko na pumipintig-pintig pa. Pinaling ko ang ulo at tiningala si Luis. Tumingin naman siya sa akin. Tila nagbabaga ang mata niya sa pagnanasa. Hinalikan niya ako sa noo, ilong at labi, paulit-ulit habang ang kamay niya patuloy pa rin sa paghimas sa ibabaw ng panty ko. Maya-maya pa nang hindi na siya makontento ay dinala na niya pababa, ang panty ko at hinagis sa lapag kasama ng mga damit namin. Muli niyang pinaghiwalay ang mga hita ko at sinapo ang pagkababae ko. Sarap. Saad ni Luis sa tenga ko. Kagat-labing tumangala ako sa kanya at tumango-tango. Ang sarap ng ginagawa mo babe. Anes ko rin. Ngumiti naman siya at tila nag-apoy palalo, ang mga mata niyang mapupungay na nakatingin sa akin. Good, marami pa akong gustong gawin na lalo kang masasarapan baby. Aniya sa nanghihibong boses at dinala ako paarap. Nabitin naman ako sa ginagawa niya. Isang iglap ay hinaga niya ako sa gitna ng kama at ang mukha niya ay nasa pagitan na ng mga hita ko. Pinuka pa niya ang mga hita ko ng malaki. Nakatambad na ngayon sa kanya ang pagkababae ko. Nakaramdam ako ng hiya at akmang isasarado ang mga hita pero inagapan niya iyon at binigyan ako ng matiim na tingin na parang nagbabanta. Napakagatlabi na lang ako at hinayaan siya. Napasinghap ako ang maramdaman ng dila niya na sumayad na sa pagkababae ko. Kakaiba ang init na hatid ng dila niya. Mas nakakakiliti at mas masarap kesa sa kamay niya. Nababasa ko lang ang ganito sa mga stories at napapanood sa mga sites at naku-curious kung ano ang pakiramdam. Dahil sa mga nababasa at napapanood ko ay sarap na sarap ang mga babae. At ngayon nga ay personal ko nang nararanasan. Dama ko sa lahat ng sulok ng katawan ko ang sarap. O impit kong mura ng bahagya niyang kagatin ang clit ko kasabay nun ang pagkawag ng dila niya doon. Sa kuryosidad ko ay inangat ko ang katawan at tinukod ang isang siko habang ang isang kamay ko naman ay nakahawak sa ulo niya. Gusto kong makita ang ginagawa niya. Napaawang ang labi ko nang makita ko kung paano niya iikot ang dila niya sa clit kung nagiging sensitibo na. Napapapikit ako sa sarap na hatid noon. Panay na nga rin ang pintig ng pagkababae ko. Napakislot ang balakang ko nang sipsipin niya ang clit ko kasabay ng daliri niyang humahagod sa basa ng hiwa ko. Oh my gosh babe, ungol ko at napahigpit ang hawak sa buhok niya. At ilang sundot pa ng mabilis ng daliri niya at sipsip ng mariin sa clit ko ay sumabog na nga ang nasa puson ko. Tuluyan na akong napahigas sa kama. Nang inag at nanigas ang katawan ko dahil sa nakakabaliw na masarap na sensasyong nararamdaman ko. Ito na yata ang sinasabi nilang ikapitong langit. Hindi ko na namamalayan kung ano pa ang ginagawa ng asawa ko sa ibaba ko. Lunod pa rin ako sa sarap. Mas masarap pala kapag ganitong nasa katinuan. Damang-dama mo lahat. Naramdaman ko ang labi niya na gumagapang na pataas sa katawan ko hanggang sa pumantay na sa mukha ko. Your cum tastes so sweet like your luscious lips baby,
sabi niya sabay siyaw sa akin ng mariing halik. Hindi naman ako nang aymong tumugon kahit na banalalasahan ko ang sarili kong katas. Pagkus ay para pa akong sinilaban sa init. Napakagatlabi, ako nang maghiwalay ang mga labi namin. Hinawakan ko ang pisngi niya at hinaplos. Parang lalo pa siyang gumwapo ngayon sa paningin ko. Ang galing mo babe, halos mabaliw na ako. Puri ko sa kanya. Ngumiti naman siya at muli akong siniil ng halik. At mas gagalingan ko palalo baby para lalo kang mabaliw sa akin. Aniya at bumangon. Akmang magpo-protesta ako pero nakita kong binaba niya ang pijama niya. Napalunok ako at nanlaki ang mata ng tila spring na yumigkas, ang pagkalalaki niyang parang lampas ng isang dangkal ko ang haba. Parang lata din ng sardinas ang taba nito. Tayong-tayo pa ito at parang may sariling buhay na tumatango. Nangangintab ang ulo nito at may puting nakasungaw sa butas. Malaki din at namimintog ang dalawang bilog sa ilalim ng kahabaan niya. May buhok din siya sa paligid na halatang alaga din sa trim. Isang beses pa akong napalunok. Ngayon ko lang nakita ng malinaw ang pagkalalaki niya. Hindi ko naman kasi ito nakita noong unang may nangyari sa amin dahil madilim sa kwarto ko. May ideya naman ako na malaki siya, dahil sa tuwing magma-makeout kami ay ramdam ko ito sa tuwing nauupuan ko at minsan ay nakikita kong nakabukol sa harapan ng shorts o ng pantalon niya. Pero di ko naman akalain na ganito pala ito mismo kalaki. Ngayon tuloy ay napaisip ako kung paano ko ito nakayanan noong unang may nangyari sa amin. Napalunok ako. Ang laki naman pala niyan. Pulalas ko. Ngumisi naman siya at hinawakan ang pagkalalaki niya at hinagod pataas at pababa habang malagkit na nakatingin sa akin na tila inaakit ako. At naakit naman ako. Nag-init ang mukha ko sa ginagawa niya. Ang hot niya lalong tingnan. Gusto mong hawakan? Nang hihibong tanong niya. Kagatlabing tumango naman ako at bumangon. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko sa kaba at excitement. Okay lang naman na hawakan ko ang pagkalalaki niya. May karapatan ako kasi asawa ko siya. Sa isang iglap lang ay nasa ibabaw ko na siya at pinaghiwalaya ang mga hita ko. Nanlaki ang mata ko at nahigit, ang hininga ng maramdaman ang pagkalalaki niyang kumakatok na sa lagusan ko. Napakapit ako sa balikat niya. Kasabay ng pagulos niya ay siniil niya ako ng halik. Nakulong tuloy sa bibig namin ang daing ko sa kirot. Halos bumaon din ang kuko ko sa balikat niya. Baby, I'm sorry. Saad niya ng pakawalan ng labi ko. Nag-aalalang tumingin siya sa akin at hinaplos ang pisngi ko. Napakagatlabi naman ako at napapikit ng mariin. Dahil sa biglaan niyang pag-ulos ay nakaramdaman ako ng sakit pero di na gaya noong una. Sa laki ba naman ng pagkalalaki niya ay talagang masasaktan ako. Punong-puno ang pakiramdam ko at banat na banat. Dumilat ako at tumingin sa kanya. Nakaguhit pa rin ang pag-aalala sa mata niya. Hinawakan ko ang pisngi niya at hinaplos. Galaw ka na, saad ko. Napapaikot na ang mata ko sa sarap. Damang-dama ko na, ang kilati ng hatid ng bawat hagod ng kahabaan niya sa loob ko. Oh babe, ang sarap. Ulalas ko nang idiin niya ang pagkalalaki niya sa loob ko. Sa tuwing gagawin niya yun ay para siyang may tinatamaan sa loob ko na masarap. Nagangat siya ng mukha at tumingin sa akin. Feels good. Tumango-tango ako habang kagat ang labi. Tell me how you feel, saad niya. Mapupungay ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Tila niya ako hinihipnotismo. Ang sarap mo sa loob ko, saad ko habang hindi bumibitaw ng tingin sa kanya. Napadaing pa ako at napakagatlabi, nang muli na naman siyang umulos ng mariin. You mean you like my cock inside your wet? Nang hihibong tanong niya sa magaspang na boses. Hinahagod pa ng hinalalaki niya ang ibabang labi ko. Yes tanging nasagot ko na lang. Good. Aniya sabay muling ulos ng sunod-sunod ng mariin. Oh my God babe. Patili ng daing ko. You like it when I do that, don't you? Saad niya habang umuulos naman ng mabagal at madiin na tila ako tinutokso. Yes babe. Naputol ang ungol ko nang silan niya ulit ako ng mariing halik. Umitaw din siya agad at bumangon nang hindi hinuhugot ang pagkalalaki niya. Lumuhad siya at hinawakan ang dalawa kong hita at mas binuka pa lalo kasabay nun ang mabibilis at maririin niyang ulos. Luis babe. Hindi na ako magkamayaw sa pag-ungol sa sarap. Mahigpit na ang hawak ko sa kubri kama na lukot-lukot na. Yumuyugyug ang katawan ko kasabay ng dibdib kong nag-aalugan.
Baby, nakakabaliw ka, sobrang sarap mo baby. Daing niya sa bawat malalakas na ulos. Pumikit ako at kumagat labi, habang nilalasap ang nakakaantok na sarap ng bawat ulos niya. Para niya akong dinuduyan sa sarap. Para akong nalunod sa batis ng kaligayahan at ayoko nang umahan pa. Maya-maya pa ay naramdaman kong nasa ibabaw ko na ulit siya at sumubsob sa leeg ko. Automatikong yamakap ang mga braso ko sa kanya. Ang sarap sa loob mo baby. Paanas na ungol niya. Halos lumubog na ako sa kama sa lakas at diin ng mga ulos niya. Halos mangiyak-ngiyak na rin ako sa nakakangilong masarap na sensasyong nararamdaman ko. Hanggang sa naramdaman ko na ang pamumuo sa puson ko. Babe, malapit na ako Nagangat siya ng mukha at tumingin sa akin. Lalabasan ka na? Malambing na tanong niya. Kagat-labing tumango naman ako. Siniil niya ako ng halik, sabay tayo baby. Malapit na rin ako. Mahigpit niya akong niyakap at mas naging marahas pa ang galaw niya. Napapatili na ako at napapatirik ng mata dahil sagad na ulos niya. Babe, baby, sabay naming daing kasabay ng paninigas at panginginig ng aming katawan at pagsabog ng aming katas sa loob ko. Tumawa ako sa kilati dahil sa pagkiskas ng papatubong balbas at bigout ni Luis sa leeg ko. Pagkatapos niyang pamanhiran ang labi ko sa halik ay ang leeg ko naman ang pinapapak niya. Alas 6 na ng umaga pero nandito pa rin kami sa kwarto at naglalambingan. Kapwa pa kami, walang mga saplot at tanging kumot lang ang nakatabing. Nakailang round ba kami kagabi? Hindi ko na mabilang. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses akong nakarating sa ika-7 langit kagabi. Heto nga at medyo masakit ang pagkababae ko. Grabe naman kasi siya kagabi. Halos mawalan ako ng ulirat sa sarap dahil sa mga pinaggawa niya. Ang masasabi ko lang, isa siyang halimaw sa kama na walang kapaguran. Kung hindi pa ako nagmakaawang antok na at pagod na ay baka hindi niya ako tigilan. More. Nang hihibong tanong niya sa magaspang na boses habang nakasubsob ang mukha sa leeg ko. Ang kamay niya ay kumubkob sa isang dibdib ko at dinidikit pa niya ang pagkalalaki niyang buhay na naman sa likuran ko. No more na, tumatawang nasabi ko. Pinipigilan ko ang makaramdam ng init dahil mabilis akong bumigay. Yun kasi ang lagi niyang tinatanong sa akin kagabi. Ako naman si laging tango kaya heto masakit ang pepe ko. But I want more baby, sabi niya at nagangat ng mukha at tumingin sa akin. Tumihaya naman ako at hinawakan ang mukha niya. Hinaplos ko ang pisngi niyang magaspang dahil sa papatubong balbas. Next time naman, baka hindi na ako makalakad. Ang sakit na kaya ng ano ko. Nakangusong sabi ko. Ngumiti naman siya. Nang ano mo, alam mo na yon. Nag-iinit ang mukhang sabi ko kumagat labi, siya, ang kamay niyang nasa dibdib ko ay bumaba sa tiyan ko at puson hanggang sa pagkababae ko. Ito ba? Nang hihibong tanong niya at marahang humimas ang kamay niya roon. Kagat-labing tumanggo naman ako at hinawakan ang kamay niya para patigilan. Dahil kung hindi ko gagawin ay matatangay na naman ako at malamang mauwi na naman kami sa pagtatalik. Tumawa naman siya at inalis na ang kamay sa pagkababae ko sabay siyal sa akin ng halik. Hinawakan ko ang pisngi niya at tumugon sa halik. Masuyo at malambing ang halik niya, walang halong pagmamadali. Tila ninanamnam ang kalambutan ng labi ko. Ako naman ay hindi rin nagpatalo. Pinitawan na niya ang labi ko at mapupungay, ang mga matang tumingin sa akin. Magaan din niyang hinaplos ang pisngi ko. Pinaranan pa niya ng daliri ang noo, ilong at gilid ng labi, ko na tila kinakabisado ang bawat detalye ng mukha ko. Ako rin naman ay pinagmamasa din ang gwapong mukha niya. Gustong-gusto ko ang kulay ng mata niya na mapusyaw na kulay tsokolate, ang matangos niyang tuwid na ilong. At ang labi niyang namumula na kay sarap humalik. I love you, saad niya na hindi mapunat-panat ang tingin sa akin. Parang huminto naman sa pagtibok ang puso ko at nabingi ako. Ha, I love you. Ulit niya sa sinabi na ngayon ay malinaw ko nang narinig. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko at tila nagwawala na ito sa loob. Parang biglang nagliwanag ang madilim naming kwarto. Malinaw kong narinig ang sinabi niya na mahal niya ako. Lumunok ako. Akmang sisigat ako pero muli niya akong siniil ng halik. Stupid. Natigilan ako sa pagbaba ng hagdan nang marinig ang galit na boses ng isang babae. Hindi pamilyar sa akin ang boses. May bisita ba kami? Wala pa naman si Luis, dahil pumunta siya sa finance. Ang sarili niyang kumpanya.
Ako naman ay mamaya pang 10:00 ang pasok sa school. Ang sabi ko orange juice hindi mango juice. Tonta, ang tagal-tagal nyo na ditong katulong tanga pa rin kayo. Napasinghap ako sa narinig kasabay nyo ng tila nabasag na bagay. Dali-dali na akong bumaba ng hagdan at halos takbuhin na ito. Pumunta ako sa kusina at doon ay naabutan ko, ang isang maganda at matangkad na babae na naka-blouse na puti at naka-pencil cut skirt na hanggang kalahati ng hita. Nakakulot ang may kahabaan niyang buhok. Namumula ang mukha niyang galit na galit at nakatingin sa kanila. Manang Leng, sila Ate Che ay namumutla pa nga ang mga mukha. Sa marmol na sahig ay nakita ko ang tumapon na juice at basag na baso. Anong nangyayari dito? Tanong ko. Halos sabay-sabay naman silang tumingin sa akin. Ang babae ay kunot noong tiningnan pa ako mula ulo hanggang paa na parang inuuri ako. Tinaasan ko naman siya ng kilay. Di ko gusto ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Sino ba siya? Ma'am, may kailangan po kayo. Natatarantang tanong ni Ona at lumapit sa akin. Umiling ako. Wala naman Ate Ona. Ano ba kasing nangyayari dito? Kuryoso ko ng tanong. Ano po kasi ma'am? Ano pa bang tinatangan nyo dyan? Yung hinihingi kong juice nasaan na? Sigaw na naman ng babae na ikinapitlag nila Manang Leng. Nahigit ko naman ang hininga at parang nagpantang, ang tenga ko sa pagsigaw ng babaeng sa mga kasambahay. Sino ba siya para umasta ng ganito? Tumikim ako. Miss sino ka ba? Di ko na napigil ang itanong. Ayoko sa lahat na ituring ng hindi maganda ang mga kasambahay na parabang mga mababang uri sila. Malambot ang puso ko sa kasambahay, dahil si Yaya Daling ay kasambahay rin namin at tinuturing ko na ring ina. Tumingin ulit sa akin ang babae at tinaasan ako ng kilay. Ma'am, siya si Ma'am sekretarya po ni Sir Luis. Maagap na sabi ni Ate Ona. Napataas naman ang dalawang kilay ko. Sekretarya siya ni Luis tapos ganito umasta. At bakit ba siya nandito wala naman dito ang amo niya? Yes ako nga ang sekretarya ni Luis. Ikaw sino ka? Taas noong tanong sa akin ng babae na humalukip ka pa at lalong tumaas ang pagkaka-arko ng kilay. Akmang sisigat ako pero inunahan na ako ni Ate Ona. Siya po ang asawa ni Sir Luis. Sabi ni Ate Ona na may himig na pagmamalaki. Ngumisi naman ang babae. Talaga, ikaw pala ang asawa ni Luis. Patuyang sabi niya at muli akong tiningnan mula ulo hanggang paa. Di ko nagugustuhan ang tono ng pananalita niya. Halatang may laman. Nagtaas noo din ako. Oo ako nga. So, mariin kong nilapat ang labi, at bumuntong hininga. Hindi ako madaling maaser pero sa babaeng parang nanghahaman ng away Nalaman na niyang asawa ako ng amo niya pero, imbes na batiin ako o magpakita man lang ng magandang asal kahit nga kaplastikan lang ay hindi niya magawa. Di ko lang nagugustuhan ang pagsigaw-sigaw mo sa mga kasambahay dito. Tahasang sabi ko sa mahinahong boses. Narinig ko namang sumanghap si Ate Ona at sila Manang Leng. Napaawang naman ang labi ng babae na parang nagulat sa sinabi ko. Pero agad din siyang nakabawi sabay taas noo at ngisi. And so, matagal na akong nagpapabalik-balik dito sa mansion ni Luis at sanay na sa akin ang mga katulong. Kasambahay. Pagtatama ko sa sinabi niya. Katulong o kasambahay whatever, parehas lang yun. Pinabayaran sila pagsilbihan ng mga amo nila. At gaya nga ng sabi ko matagal na akong nagpapabalik-balik dito sa mansion at sanay na sila sa akin. Diba Manang? Sabi niya na tila nagmamalaki pa at tiningnan isa-isa sila Manang Leng. Hindi naman sumagot si Manang Leng o isa kanila Ate Che. Obvious na hindi nila gusto ang babae at mukhang matagal na silang nato-torture sa magaspang na ugali nito. Mga stupid talaga. Anas ni Ara na dinig ko naman. Lalo lang tuloy nagpantang ang tenga ko. Alam mo miss, mukha ka namang may pinag-aralan pero sa ugali mo daig mo pa ang hindi naka-grade 1. Sabi ko. Sabay-sabay naman silang napalingon sa akin. Napaawang pa ang labi nila Ate Ona. So are you saying na mukha akong walang pinag-aralan? Pulalas ng babae. Kumalukip ka pa ko at tinaasan siya ng kilay. Sa pinapakita mo mukhang ganun na nga. Sabi ko. Ha? Halata na sa mukha ng babae na napipikon na dahil namumula na siya. How dare you? Bago ka lang sa mansiong ito akala mo kung sino ka nang umasta. Galit nang sabi niya at dinuro ako. FYI miss, hindi lang ako bagong dating dito kundi asawa ako ng may-ari ng mansiong ito na amo mo.
Kung meron man ditong umaasta na akala mo kung sino, ikaw yun. Matuto kang lumugar. Mahinahon pa rin at prangkang sabi ko. Kahit bonus na ako sa kanya ay ayokong bumaba sa level niya. Yun ang turo sa akin ni Mommy. Tumawa siya ng nakakainsulto. Talagang pinagmamalaki mo pang asawa ka ha. Para namang hindi ko, alam na pinikot mo lang si Luis. Kaya ikaw ang lumugar gold digger. Aniya at dinuro ang noo ko. Malakas ko namang tinabig ang kamay niya. Sa lakas ay bumigay ang tayo niya. Tiimbagang na tiningnan ko siya ng masama. Hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. May pitik iyon sa dibdib ko. Pero guilty ako sa sinabi niyang pinikot ko si Luis. Kahit na ba hindi yun totoo ay ganun pa rin ang labas. At hindi ko alam kung saan niya yun nalaman. Ngunit ang ikinapupuyos ko ay tinawag niya akong gold digger. Makaalis na nga lang. Nagmumukha ng cheap ang mansiong ito, dahil sa mga stupid at low class na nakatira rito. Pagpaparinig ng babae at tumatawa na umalis. Sinundan ko na lang siya ng matalim na tingin habang kuyom ang kamao. Bruha talaga yang si Ma'am Ara. Nanggigil ako. Inis na sabi ni Ate Ona at tinaas pa ang nakakuyom na matatabang kamao. Ako nga rin akala mo kung sino. Ang kapal din ng mukha. Kaharap na nga si Ma'am Bastos pa rin. Segunda ni Ate Lucy. Filinggera kasi, ang sarap sa ngaingalan kanina ng bibig. Kung pwede nga lang patulan. Wala naman siya sa kalingkingan ng ganda ni Ma'am. Ani Ate Shesh. Si Dina naman ay nililinis na ang kalat sa sahig at maingat na dinadampot ang bubog. Ayos lang kayo Ma'am. Saad sa akin ni Manang Leng na bakas ang pag-aalala sa mukha. Kumugot naman ako ng malalim na hininga at bumaling sa kanila at tipid ng umiti. Ayos lang po ako Manang. Kayo ayos lang ba kayo? Hindi ba kayo sinaktan ng babaeng yun? Nag-aalalang tanong ko sa kanila. Hindi naman po Ma'am. Hindi naman po nanakit si Ma'am Ara sadyang magaspang lang po, ang ugali niya sa amin at mata pobre. Kapag pumupunta siya dito akala mo kung sino. Pasumbong na sabi ni Ate Che. Napakunot naman ang noo ko. At ayos lang kay Luis na ituring kayo ng ganon ng sekretarya niya. Naiinis na tanong ko. Hindi naman po alam ni Sir Ma'am, hindi naman po kami nagsusumbong. Sabi ni Ate Lucy. Marahas akong bumuntong hininga. Mamaya nga ay kakausapin ko si Luis. Lagi bang pumupunta dito ang secretary ni Luis? Saad ko. Dati po Ma'am oo, pero simula noong dumating kayo ngayon na lang ulit nagpunta. Ani Ate Ona, lalong kumunot ang noo ko at bumigat ang paghinga ko. Anong ginagawa niya dito? Naghahatid ng mga papeles kay Sir o kaya may papipirmahan. Mahinahon namang sagot ni Manang Leng. Tumango-tango naman ako. Secretary ang babaeng yun ng asawa ko kaya normal lang na pumupunta siya dito. Pero hindi ko siya gusto. At nararamdaman kong mauulit pa ang banggaan namin.